Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, pag-usapan po natin ang napakainit araw-araw na balita sa ating bansa, ang Tsa-Tsa. At pati po ang Pangulo, nung mga nakaraang araw, nagpahayag na rin po ng suporta sa Tsa-Tsa na dati namang hindi niya sinasang-ayunan. Kahit po nung kanyang kampanyahan, hindi niya po isusulong ang Tsa-Tsa dahil hindi napapanahon dahil marami pang problema ang bansa, lalo sa kahirapan. Pero ngayon, isinusulong na po ng ating Pangulo ang Tsa-Tsa, ang PI. Ito po, pakinggan po natin na si Atty. Harry Roque, ang kanyang balita. Saka natin komentuhan mga katambay. Ito po. Kaya ngayon, for instance, dito sa Politicians Initiative, itutuloy ba o hindi ang pamimili ng boto? O ngayon nagsalita na ang presidente na siya isang ayon sa charter change. Ang mensahe niyan, o sige, tuloy na natin yung pamimili ng boto. At tuloy na natin yung panlilinlang. Di ba? Kasi sa kabila ng ang iskandalo nga ay namimili ng boto at ginagamit ang mga ayuda para makakalap ng lagda, nagsalita ang presidente na sang-ayon na siya ngayon sa charter change. So ang basa ng mga kongresista dyan, ang sasabihin siyempre ni Mr. Speaker, ay nako, pabor na ngayon ng presidente. Let's do it whatever at whatever cost. The end justifies the means. Machiavellian. O di ba? Malinaw eh. Kasi yan ang sinabi, pinaka-latest pronouncement ngayon ng presidente. Ang akin lamang, bago gumawa ng posisyon, ang pinakamataas na opisyalis ng bayan, dapat pinag-aaralan ng mabuti. Dahil pag hindi mo pinag-aaralan mabuti, dyan talaga magbabale-baletong. Oh, sa charter change, dapat pinag-aralan yan eh. Ako naman kasi, naniniwala ako na yung presidente talagang naninindigan, hindi kinakailangan. Kaya lang, kinakailangan suportahan na yung kanyang insan dahil napasubo na eh. Mukha naman kawawa si speaker kung i-abandon niya ngayon. Yan ang totoong tingin ko. Ayan po mga katambay. Ang tingin po ni Senator, ni Atty. Harry Roque, nagkasubuan na. Ayaw lang daw mapahiya yung pinsan ng Pangulo na si Congressman o Representative Martin Romualdez, ang Speaker ng House. Kaya lang po, nakakalungkot lang po dahil napakalalaki po ng numero na nahayag po dyan, lalo sa Senado, di po ba? Para lang po dyan maipus ang Tsa-Tsa, di po ba? Ang PI, ang People Initiative na yan, na pagbalangkas po ng 1986 o 1987 na Constitution natin na siya pong umiiral po sa ating bansa. Kaya lang po, nakita niyo naman po, pag pinagtagmi-tagmi puro natin, mga katambay, yung mga natutuklasan din po ng Senado, sa pangunguna po nila Senator Bato de la Rosa, nila Senator JB Estrada at ni Senator Amy Marcos, di po ba? Yung natutuklasan po nila na nagagamit po ang ahensya ng DSWD, di po ba? Yung AKAP, di po ba? Yung AKAP na hindi pamilyar sa mga senador at nilagyan po ng pondo ng Kongreso nang hindi po alam ng Senado. Dahil po ang sinasabi rin po ng Senado doon po sa investigasyon nila, labag po sa batas na ang Kongreso ang maglalagay po ng budget sa mga ahensya ng gobyerno. Ang tama po sa batas, yung ahensya po ng gobyerno ang manghihingi ng budget sa Kongreso at sa Senado. Di po ba? Ngayon, kaya ko po nasasabi yun mga katambay, na pagtatagmi-tagmi po ni Kamanong, na talagang plano po talaga nila na budgetan ng napakalaking pera. Dahil yung sa Senado na lumabas po doon sa kanilang pagsusuri at pag-iimbestiga, yung nilagay po doon sa DSWD, mga katambay, para magamit di umano sa sinusulong na Tsa-Tsa o PI. 26 plus billion. Di po ba? Dahil inumpisahan na po nila yan eh. Di po ba? Last year pa, meron na po mga ugong-ugong at nangyayari po sa mga probinsya, lalo po din sa Davao, di po ba? Na yung mga kababayan nga po natin na taga Davao di po ba? Nagkaroon po sila talaga ng isang maliit na rally din doon na tinutuligsa nila dahil nakakabayaran
di umano. Di po ba? Paano natin sasabihin na hindi totoo yan, di po ba? Dahil may budget po na talagang may pambayad silang inilalaan di umano diyan. Dahil yung natutuklasan po ng Senado, talagang napakalaki. Hindi pa yan, marami pang makikita ang Senado diyan na mga pondo na inilagay ang Kongreso ng hindi alam ng Senado. Tiyako na napakalaki, mga katambay. Kaya nakikita ko, ang Pangulo, sana ang Pangulo, umaksyon. Kung talagang ayaw niya sa bagong Pilipinas, corrupt. Di po ba? Corrupt. Ayaw na ayaw niya ng corrupt. Di po ba? Lalo ang magnanakaw sa gobyerno. At waldas. Ayaw na ayaw ng Pangulo ang waldas doon sa kick-off rally niya. Di po ba? Corrupt. Waldas. Ito po sa nakikita ni Kamanong, isang corrupt at waldas po ito . Ngayon po natin masusubukan ng ating Pangulo dito sa ganyang lumalabas na kaperahan ng ating bayan na lulustayin ng Kongreso dito sa sinusulong nilang PI at tiyatsa na ito, uubusin po halos ang pondo natin na samantalang dapat ilaan doon sa napaka-importante na pangangailangan ng ating bayan. Di po ba? Mr. President, yan po ba ang priority ng bagong Pilipinas ngayon? Ito po ba? Na kailangan hindi naman importante. Sabi rin po ng mga matatalino, ng mga profesor, ng mga analyst, na hindi pa napapanahon po ang tiyatsa, ang pagbalangkas. Dahil limitado pa lang ang pera natin para unahin natin yan. At ang sinasabi pa nga, paulit-ulit ko sinasabi, sabi ng mga expert, yung mga businesses natin ang palakasin natin sa Pilipinas. Suportahan natin ang ating mga local, mga nangangapital sa ating bansa. Dahil kakayanin ng ating bansa. Di po ba? Pag sinuportahan ng gobyerno, lagyan ng mga project, at mismong bansa natin magbibigay ng malaking trabaho sa ating mga kababayang Pilipino. Huwag muna tayong umasa sa mga banyaga. Di po ba? Yan ang sabi ng mga expert. Di po ba? Lalo si Doktora Carpio, si Clarita Carlos, magaling na analyst po yan. Professor Carlos, di po ba? Mr. President, yan, nakakapanghinayang lang po. Hindi po ba kayo nanghihinayang sa mga pera na wawaldasin po na dyan po sa tiyatsa? Di po ba? Nagtatanong lang po si Kamanong. Parang hindi po kayo nanghihinayang. Parang ang perang uubusin dyan, makakatulong po sa bansang Pilipinas. Lalo po sa mga mahihirap na kababayan natin. Di po ba? Ang bigas kay mamahal. Di po ba? Ang mga bilihin, gasolina, bababa ng konti. Tataas naman ng malaki. Di po ba? Kaya ang hirap lang po mga katambay. Naglalabasan na po. Wala pang 2 taon. Napakarami na pong pera ang lumalabas na hindi maipaliwanag. Ito naman pong ginagawa ng Senado na pag-iimbestiga, sa tingin ni Kamanong, wala rin mangyayari dyan. Sila-sila yan. Kaya yung pera ng bayan lang ang mawawala. Pero pagdating ng hearing, wala naman pong makukulong dyan. Di ba ba? Yung pera lang ang mawawala. Pero yung mga mambabatas, mananatili po sa kanya-kanyang pwesto yan. Pera lang ng bayan ang mawawala. Di ba ba? Dahil nga sa tingin ni Kamanong, sa tingin din naman ng mga mambabatas natin, 12 buwan lang yan. Pagkatapos ng 1 taon, may budget ulit ng Pilipinas. At meron na naman silang hawakan, mas malaki pa. Di ba ba? Yan ang realidad. Di ba ba? Kaya lang ang kawawa, si Juan de la Cruz. Di ba ba? Magtitiis tayo sa napakamahal na bilihin dahil sa tiyatsa at PI na yan ang priority. Nako. Pati ang Pangulo natin, nagiging priority na rin yan. Di ba? Businesses ang kailangan, Kailangan unahin natin yung mga banyaga,
mangalap tayo ng mga investor. Di ba? Kaya nga bumibiyahe ang Pangulo dahil kailangan natin paunlarin ang ating bansa sa tulong ng mga banyaga. Kaya ang ginagawa ng mga mambabatas, di umanos, mag-ubos, magwaldas ng pera ng kabanayyaman ng Pilipinas. Dahil umaasa tayo sa banyaga. Di ba? Kaya yung pera natin sa Pilipinas, wawaldasin na lang. Di ba? Dahil sa tingin ni Kamanong, inaasahan natin ibang bansa para bigyan tayo ng maraming proyekto at trabaho sa ating bansa. Kaya yung pera natin na nasa atin na mismo, yung mga mambabatas natin, talagang iwawaldasin. Di ba? Dahil nakaasa tayo sa mga kapitbahay natin, bansa. At doon sa malalayo pa na bansa, na mayayaman, na ang lagi naman sinasabi sa atin, puro pangako pa lang, di ba? Yung mga pledge, hindi pa naman sigurado yan, di ba? Kaya nangihinayang na si Kamanong sa mga numero na natutuklasan, pati ang Pangulo, nakikiisa na rin sa tiyatsa na parang sa tingin ni Kamanong, ang Pangulo, okay lang sa kanya na magwaldas ng napakalaking pondo ng pera ng Pilipinas para lang sa tiyatsa. Yan po ang nakikita ni Kamanong. Sang-ayon ng Pangulo na magwaldas, magubos ng pera. Nakakapanghinayang lang mga numero. Diba? Imbis na itakip mo sa mabigat na problema na may hirap. Yung bigas, pang araw-araw na kailangan ng mga Pilipino. Hirap na hirap. Sa mahal. Mababalita, magwawaldas ka lang. Ito, 26 plus billion. Nilagay sa DSWD. Meron pa mga extra yan na hindi natin alam kung matutuklasan din ng Senado. Yung malalaking numero pa. Di ba? Para nakalaan dyan. Yung iba di umano baka ibinulsa na. Di ba? Mr. President, nagdadalawang taon pa lang po kayo. Napakarami na pong ginagawa ang pinsan nyo, si Speaker. Kay Pangulong Duterte, hindi po ubra yung ganyang style. Di ba? Ang style ni Pangulong Duterte, pag nag-priority yon, talagang pabor sa mga may hirap na kababayan natin, di ba? Nakita niyo naman po, lahat ng kalamidad, dinanas ni Pangulong Duterte, lalo yung pandemic. Pero ang bigas, hanggang 40 lang. Hindi tumaas ng 40, hindi naging 50. Samantalang po sa panahon nyo, Mr. President, wala nang kalamidad na katulad nung pandemic. Pero ang bigas po sa inyo, 60 na, pataas. Nakapagtataka lang po, Mr. President. Ang laki po ng difference. Yung buong mundo, laganap ang problema. Hindi nagpa-function ng buong mundo nung may pandemic. Pero ang bigas natin, 40 plus lang. Di ba? Samantalang ngayon, nagpa-function ng buong mundo. Lahat na ang businesses tumatakbo. Di ba? Pero ang bigas natin, 65. Di ba? Nakapagtataka lang po. Nagtataka lang si Kamanong kung paano hocus-pocus ang nangyayari sa ating bansa. Kilalaki ng pera na nilulustay. Kung totoo ang sinasabi ng Senado, di ba? Nag-uubos ka ng sandamukal na salapi na nagiging magic lang na sa loob lang ng isang taon, wala na yan. Di ba? Baka buwan lang. Sabi ko nga doon sa isang vlog ko, kung binili mo lang ng bigas yan, isang damukal na bigas yan. Yang lintik na 26 plus billion na yan. Di ba? Pinagawa mo lang ng pabrika yan. Napakaraming pabrika niyan. Di ba? Na makakatulong sa mga may hirap natin na pumasok sa mga makapagtrabaho. Di ba? Yung mga banyaga, pag nag-business sa atin yun, pangkaraniwan magiging trabahante niyan, mga una-una, mga may pinag-aralan, may natapos. Hindi naman makakapasok dyan na karamihan ng mga walang pinag-aralan. Yung mga mababa ang pinag-aralan, pinaka magiging trabaho lang ng mga hindi masyadong nakatapos, doon ka lang sa mga level na construction, di umano, di ba? Kaya hindi po lahat makapagtatrabaho rin sa mga ganyan na mga project na malaki ng sinasabi nila ng mga banyaga, di ba? Kaya hindi po solusyon sa nakikita ni Kamanong ngayon, yung pinupus nila na dumepende tayo, ang economy natin, dumepende sa banyaga, di ba? Yun lang po, mga takatambay, nakakalungkot po.
at pati ang presidente natin sa tingin ni Kamanong is okay lang na mag-ubos tayo ng sandamukal na pera dahil dyan sa Chacha at PI na yan. Muli po si Kamanong sa Tambayang Makabayan. Nag-iwan po ng tiis-tiis lang. Mahalin natin ating bansa. Ipaglaban natin. Bye-bye. May pag-asa pa.